Parang kilala ko ang babaeng yun ah. Sino kaya yun? Sayang, nakalayo na siya. Makikita ko pa kaya ang asawa ko? Ano na kaya ang buhay nila ngayon? Diyos ko, sana makita ko pa siya. Nay. Oh, bakit anak? Bigla po akong nahilo. Baka hindi po ako makapasok ngayon. Masama po ang pakiramdam ko. Sige anak, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Opo, Nay. Sige, higa ka na muna at kukuha ko ng tubig mo. Salamat po, Nay. Myla? Inumin mo muna ito, anak. Magpapahinga muna ako dito, Nay. Sige, anak. Tanghali na. Bakit kaya hindi pumasok si Myla? Oh, si Myla to ah. Ah, kaya pala. May sakit pala siya. Good morning po, sir. Good morning din. Bakit nasan si Myla, Rysel? Sir, si Myla po. May sakit daw po siya, kaya hindi daw po siya makakapasok ngayon. Ganun ba? Sige, pakuha na lang ako ng kape, Rysel. Sige po, sir. Saglit lang po. Sir, andito na po yung kape nyo. Salamat. Alam mo bang bahay nila, Myla? Opo, sir. Ba't nyo po natanong? Wala. Gusto kong dalawin ng bata ngayon. Nag-aalala ko sa kanya. Bakit sobrang gaan ng loob ko kay Myla? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Sir, kapag kailangan nyo po ng address ni Myla, saglit lang po. Ito po. Salamat, Rysel. Walang anuman po. Sige po, sir. Balik na po ako sa upuan ko. Sige, Rysel. Anak, may bisita ka. Sino po, Ma? Katrabaho mo daw. Sige po. Papasukin niyo po siya. Sige, sandali lang. Iha, pasok ka. Nasa loob ang anak ko. Sige po, tita. Sandali lang at kukuha lang ako ng merienda nyo. Sige po, Ma. Kamusta ka na, Myla? Medyo masakit pa ang ulo ko. Hinahanap ka nga pala ni boss. Ano palang sabi niya? Ipaalam mo ba ako sa kanya? Oo, kanina. Sabi niya magpahinga ka lang muna. At tinanong niya yung address mo. Ganun ba? Oh, magmerienda muna kayo. Salamat po, tita. Nag-abala pa po kayo. Wala yon. Sige, maiwan ko muna kayo. Pakisabi na lang kay sir na magpapagaling muna ako. Baka sa susunod na araw pa ako makakapasok. Sige, Myla. Hindi na rin ako magtatagal. Uuwi na muna ako. Magpagaling ka ha, at ipahinga mo muna yan.
Sige, Rysel. Salamat sa pagdalaw. Sige. Sige, mag-iingat ka. Dito na kaya ang address ni Myla? Iha, pwede bang magtanong? Ito ba yung nakasulat na address na to? Opo, dito po yan mismo. Sige Iha, salamat. Sige po, walang anuman po. Sino kaya yun? Mukhang mayaman. Siguro manliligaw ng nanay ni Myla. Tao po! Tao po! Tao po! Kayo po pala, sir. Tuloy po kayo. Pasok po kayo, sir. Ito pala prutas para sa'yo, Myla. Nako, nagabala pa kayo, sir. Salamat po, ah. Kamusta ka na, Myla? Medyo ayos na po yung pakiramdam ko, sir. Baka bukas po, makakapasok na po ako. Mabuti naman kung ganon. Nasaan palang mga magulang mo? Si nanay po, lumabas saglit, may binili. At ang tatay ko naman po, patay na. Ganun ba? Ano ang ikinamatay ng tatay mo? Ang sabi po ng nanay ko, nasunugan po kami noon. At doon po namatay ang tatay ko. Ganun ba? Pareho pala sa nangyari sa akin noon. Mabuti na lang nakaligtas ako sa sunog. Sir, natulala na po kayo. May naiisip lang ako. Sir, nahanap niyo na po ba ang pamilya niyo? Hindi pa nga, Myla. Sana matagpuan ko na sila. Gusto ko na kasi silang mayakap. Malaki na siguro ang anak ko ngayon. Baka kasing edad mo na siya. Sana matagpuan niyo na po sila, sir. Pagdarasal ko po yun. Maraming salamat, Myla. Hindi na ako magtatagal. Duman lang ako rito para kumustahin ang kalagayan mo. Sige po, sir. Mag-iingat po kayo. Sayang, hindi niyo po naabutan ng nanay ko. Sana nakilala niyo po siya. Sa susunod na lang ulit, Myla. Makikilala ko din siguro siya. Sige po, sir. Ingat po kayo. Sige, alis na ako. Sino kayang lalaking yun? Nanggaling dito sa bahay. Layla. Sino yung lalaking nanggaling dito sa bahay? Ah, si boss ko yun, Nay. Dinalaw ako. Talaga? Ang bait naman ng boss nyo. Sayang po, hindi niyo po naabutan. Kasi gusto niya rin po kayong makilala, Nay. Sayang naman anak. Magpapasalamat lang sana ako sa kanya, sa kabaitan niya sa'yo. Tara na anak, kain na tayo. Sige po, Nay. Parang si Mitch yun ah. Sandali, hinto mo nga. Mitch. Ay, pasensya na po. Kala ko si Mitch na yun. San ko kaya siya matatagpuan? Parang si Myla to ah. Myla! O sir, kayo po pala.
Ba't ka naglalakad? Wala po kasi akong masakyan, sir. Kanina pa po ako naglalakad. Sumakay ka na sa kotse ko. Ihatid na kita. Naku, nakakahiya po. Huwag ka nang mahiya. Wala din naman akong ibang pupuntahan. Sige na nga po. Si Myla yun ah. At namumukhaan ko yung lalaking yun. Siya yung nagtanong sa akin nung nakaraan ah. Siguro, sa kanya nanliligaw yun at hindi sa nanay niyo. Ang tanda naman kung papatulan ni Myla yun. Sir, tuloy po kayo. Maupo muna po kayo. Pasensya na po, naabala ko pa po kayo. Ayos lang yun, Myla. Myla, sino bisita mo? Anay, si Sir Berto po pala. Berto? Ikaw ba yan? Buhay ka? Mitch! Akala namin patay ka na. Paano nangyari yun? Hindi ko din alam, Mitch. Nagising na lang ako na naalala ko ang lahat. Kaya hinanap kita. Tay? Si Myla na ba ang anak natin? Oo, Berto. Anak? Ang tagal kong nangarap na magkaroon ng isang tatay. Dahil simula nung bata ako, si nanay ang nakasama ko. Nandito na ako, anak. Nandito na si tatay. Hindi na tayo magkakahiwalay pang muli. Salamat sa Diyos. At buhay ka, Berto. Salamat, tay. Hindi pa rin ako makapaniwalang buhay ka. Kaya pala ganun na lang kagaan ang pakiramdam ko. Nung una kitang makita, anak pala kita. Ngayon, kumpleto na tayo. Hindi ko nakahayaan may mawala pa sa atin. At ako din, aalagaan ko kayo ng anak ko. Ako din, tay. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Sandali lang. Sa tagal ng panahon ng pagkakahiwalay natin, wala ka bang naging ibang pamilya? Sa totoo lang, may naging asawa ako noon. Siya yung nakakita sa akin. Naikwento ng isa kong kaibigan yun. Kaya lang, wala na siya. Iniwan niya sa akin lahat ng mga negosyo niya. Wala ka bang naging anak sa kanya? Wala. Kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Akala ko po, may magiging kahati pa po kami sa inyo, tay. Wala, anak. Mabuti naman. Payakap nga sa inyo. Namiss ka namin, Berto. Oo nga, tay. Ako din, sobrang miss ko na kayo.